Thank you, Lord, for the sunshine today. Lahat tayo ay nagising na maulan-ulan, yung iba malalakas ang ulan. But kahapon, no, may ulan-ulan din, pero maganda pa rin ang panahon. So again, every Saturday, bakbakan yung mga gawain natin. And then on a Sunday, we report kung ano man ang mga victories na nangyari sa ating mga gawain. So last Wednesday, we pray for Bagong Baryo dahil ang nag-text, sabi niya, baka 3 lang yung dumating. Kasi lahat may mga klase na, may mga aral na sila dyan. So, 3 lang. Pero ang dumating nasa 32. No? Thank you, Jesus. We praise you, Lord. We love you. Yan. Thank you, Jesus. We praise you, Lord. No? Hindi natin control ang sitwasyon, hindi natin control ang puso ng tao, ang Diyos lang natin. So tayo naman ay walang planong mag-cancel, walang planong wag na lang kasi 3 lang pala yung minsan yun yung ang pinakamahirap sa buhay natin yung decision making. No? Magpapacheck up ba ako o hindi? Magpapacheck up ba ako o hindi? No, kasi pag nagpa-check up ako, natatakot ako, baka anong mangyari. Pag hindi naman ako magpa-check up, takot din ako. No, Lord, may gagawin akong desisyon. Ano ba to? Ang hirap hanggat hindi ka pa nakadecide. No, yun yung sabi, hindi mo malaman na ang tubig ay malalim hanggat hindi ka, pero siguraduhin mo, marunong kang lumangoy. Kasi kung hindi, dali ka. No, so 32 yung nakarating, and thank you, Lord. Ang gaganda ng mga t-shirt ng mga kasama natin. Talagang mga naka-uniform sila, and thank you, Lord. Yung setup mismo, nung ginawa nila sa Bagong Baryo, ang ganda rin. Lord, thank you kasi minsan sa mga ganong sitwasyon, ang unang report, parang report ng 10 spies na wala parang ganito lang. So, ang bola ngayon nasa atin, anong desisyon natin? Lord, wag na lang kasi 3 lang pala. Tapos i-cancel natin, o ganito, ganyan. Tapos sasabihin ng Diyos sa atin, sinampulan ko lang kayo ng konti, umatras kayo kaagad. Hindi nyo pa nga nakikita have faith lang, have faith. Minsan biruan namin yan dyan. Pag nagtatrabaho kami at hindi mo kaya, brother, have faith lang, kaya mo yan. Brother, medyo hindi, have faith, kaya mo yan. And Lord, thank you sa pagsama mo sa gawain natin. Marami rin tayong kapatiran ang sumama, 21 or 23, doon sa Bagong Baryo, sa Cavite natin. Ang naka-attend ng mga bisita, 30 plus ba yun? 40 plus. At yung naka-receive kahapon, 23. Thank you, Jesus. Lord, we praise you. We love you, Jesus. Thank you, Lord. At para sigurado, binayaran na natin yung buong hanggang December 2nd Saturday. Binayaran na natin yung lugar. OPA lang, hindi yung pag-aari. Yung OPA lang, binayaran na natin kahapon. So ang sabi nga, mayroong ang gustong magplano na doon, na gusto ring mag-rent. Pero sabi nung may-ari, hindi, priority yung Bible study dyan. Ituloy yung Bible study. Lord, thank you so much, Lord Jesus. Thank you, Jesus. Sabi nung may-ari, hindi, ituloy yung Bible study. Yan ang priority dyan. Kung mayroong mga inaantok, sa umaattend, pwedeng patulogin, may kwarto daw doon. Yun yung offer ng may-ari. Saan ka nakakita niyan? Pero wala namang inaantok at masaya. Yung services natin, yung mga attendance ng mga naka-receive ng Holy Ghost, ang taas. Tapos yung kahapon, si Sister Adelaida, siya yung nagpasalamat din, ang sarap ng kanyang ngiti talaga, na masayang-masaya daw siya. Ganon? Yun nang may-ari. So, yung may-ari pala, nakikita niya kasi may camera yung resort, nakikita pala niya yung services natin doon. So, thank you, Jesus. Lord, we thank you so much. We praise you, Jesus. Sa Pasig, madami din kayo kahapon, Brother Remart. Lumang picture ba yung kahapon? O baka mali lang yung tingin ko doon sa report?
No, pahinga kayo kapon. No, sa oo nga pala, tama, tama. So thank you Jesus. Ano pa ba? And thank you Lord yung kay Brother Ed. No, walang mga bukol, walang mga Lord, thank you so much Lord Jesus. At kailangan lang gamutin. Ganon siguro pag nagkakaedad. So imagine yung bituka natin na ito, yung tiyan. Pakainin mo ng ilang taon, walang hugas-hugas, walang linis-linis. No, so imagine kung gaano kagaling ang Diyos natin, no, sa pag-aalaga niya sa atin. Thank you Jesus. At Sister Rochelle nakabalik na rin. Sister AC andito na rin. Thank you Jesus. We praise you Lord. We love you Jesus. No, Sister nakaandito na rin si Sister May, si Sister Charmay, sana tuloy-tuloy yung kanyang healing. And of course, andito rin si Brother Dondon, Villa Esther, si Brother Rene, andito rin. So bago sila bumalik, last Friday, si Brother Dondon pumunta rito kasama Sister Maribel. Nakipag-usap, nakisumamo. I beseech thee, brother. Pwede ba akong magsimba? Ang tagal ko nang hindi nagsisimba. So wala naman siyang atraso rito. Marami pa yan dyan sila sa labas. Sana Lord, bilis-bilisan nila. Wala naman silang atraso sa church, physically, spiritually, nang hina. Bago pa dumating ang pang 70th week. Sana makabalik na sila. Nag-enjoy ba tayo sa topic kanina? Thank you, Jesus. Thank you, Brother Roland. Thank you, Jesus. Dahil yan ay ilang taon ba nating pinaghirapan yan dyan? Nung kami lang, 3 taon. Every Tuesday and Friday, dati. So yun sinasabi that I will put all things into your remembrance. So kung wala ka namang mga nabasa, pinag-aralan, ano ang mariremember mo? So kailangan may study talaga na gagawin. Sa ating mga young people na ngayon, andito na sa age hanggang mga 30, kung kayo bata pa na nag-umpisa sa church, again, yung mga karakter pa lang sa Bible, iwan ko kung naaalala nyo pa. Ano ba yan? Ibabalik sa kay Brother Roland, yung mga young people natin. Mga karakter, mga lugar, yung mga major events sa Bible, i-review natin, pag-aralan, kasi hindi natin mamaya, sinong tatay ni David, sinong tatay ni Jesus, sino ang, baka lahat yan, hindi na natin alam. So take time para ma-review natin ulit. So again, welcome Brother Dondon, si Brother Rene, again, si Brother Jason, tsaka Sister Iris from Escalante. Andito sila, welcome in this place. Our pastor in Escalante. Thank you, Jesus. At saka may anak na si Brother Dondon at saka si Sister LB. Ang misis mo, si Sister Sister LB. Andito siya, wala? Hi, Sister, welcome. Si Liam Nathan Villa Esther, 5 years old. Yan. Yan. Liam Nathan. Meron tayo dito, may Nathan, may Liam tayo rito. So, pinag-isa niya na lang. At saka si Rosario Diaz, invited by Sister Marisa. Again, welcome po in this place. Thank you, Jesus. We love you, Lord. And again, to all of us, thank you, Jesus, for giving us the good health that we're able to come. Kami ay nakarating ng safe. So, yung nangyari doon sa Thailand, yung mga field trip ng mga kabataan. So imagine, grabe. Mga kabataan, mga kasing edad lang ng mga 7 or 8, mga ganon, or 9. Akalain mo, sinunog doon. Nasunog yung bus doon sa 23 na kabataan, teacher, ibang klase talaga. But again, let's open our Bible in the book of 2 Samuel. 2 Samuel chapter 24. Yung ibang mga parts ng natin dyan, ang gagawin dito sa mga aircon, sa electrical natin, nabili na natin yung ibang parts, so antay-antay lang tayo. Ay schedule na yan na maayos lahat.
2 Samuel chapter 24, verse 1. And again, sa verse 1, the anger of the Lord was kindled against Israel. No, ulit, no, ganun naman ang gawain ng mga Israelites eh. Talagang painitin yung ulo ng Diyos. Ibang klase itong mga very spoiled talaga itong mga Israelites. No? Kaya may 70th week. And again, the anger of the Lord was kindled against Israel. No, kumukulo na naman yung dugo ng Diyos sa mga Israelites, and He moved David again against them to say, no, so pinakilos niya si David, no, them to say, go, number Israel and Judah. No, bilangin mo ang David was tempted to number the Israelites, no, yung mga sundalo, mga matitikas, lahat ay bilangin. Sa verse 2, but again, bago dyan, let us pray. Lord, we are so thankful, Lord Jesus, for giving us always, Lord, the healing, the strength na binibigay mo sa amin every day, every week. Thank you, Lord, for the sunshine in our lives, Lord Jesus, na nagiging matibay kami sa paglilingkod sa iyo. And Lord, thank you for all that you've done sa mga gawain natin, sa mga kasama natin na sumasama sa mga gawain. Lord, thank you for the strength, your guidance that you've given them. Lord, always bless your word, Lord Jesus. We cannot do this alone. That's why we are so thankful na sinasamahan mo kami, Lord Jesus. Lord, with all humility, we love you, we praise you. Let your word, Jesus, edify the church. We praise you, Lord, we love you. In Jesus' name, amen. Now, the title of our preaching, The God of Many Chances. The God of Many Chances. No, pwede namang the God of chances o the God of chance. No, may many pa talaga. Dahil marami talaga. No, ang mga tsansa, mga pagkakataon, no, na ibinibigay sa atin ng Diyos. No, sagana tayo diyan, mga kapatid, no, pagdating sa mercy niya, sa mga tsansa, mga pagkakataon na binibigay niya sa atin. Sagana tayo pagdating sa bagay na 'yan. But again, if Jesus is the God of many chances, no, ang Diyos na nagbibigay ng maraming pagkakataon sa bawat tao, pero bakit maraming tao sa labas ang hindi nakikinabang sa mga pagkakataon na ibinibigay ng Diyos? No? Ano kayang rason? No? Ang rason, kaya hindi nakukuha ng tao ang pagkakataon na ibinibigay ng Diyos, walang ibang rason kung hindi dahil sa kayabangan ng tao. No, wala nang iba. Dahil sa pagiging mayabang natin. No, instead na mag-repent sa Diyos, tatalikod sa Diyos. No, dami mong atraso sa Diyos, hirap ang buhay, gapang ang buhay, pero ano ang gagawin? Instead na magsisi, tatalikod. No, instead na mag-pray, humingi ng tulong o awa sa Diyos, magpakamatay. No, yon ang gagawin. Brother, hirap na ako sa buhay. Brother, i-red horse mo lang yan. No, kayang-kaya yan. No, mamawala ang problema mo. Maya-maya, balik ka na naman. Pagkatapos mong uminom ng red horse, no, bugbugang kayo ng kasamahan mo, dahil pariyo na kayong lasing. No, so, yan ang mga pwedeng mangyari. Instead, lumapit sa Diyos, no, idaan sa pag-iinom. Idaan sa alak, sa sugal, sa bisyo, kung ano paman. No, instead na magsumamo sa Diyos, dahil may karamdaman, ang gagawin ng tao, sisisihin pa ang Diyos sa kanilang mga sakit. No, instead na humingi ng favor sa Diyos, no, with all humility, with all humbleness, ang tao hindi nakaka-avail kasi nagmamayabang pa sa harap ng Diyos. No, hindi sila maka-avail, but Lord, thank you so much for the grace na ibinigay mo sa amin, dahil kahit hindi namin hingin, no, hindi natin, sabi pa kanya, kahit alam mo, brother, kahit hindi ka laging nagpipray sa akin, nakaka-avail ka pa rin ng lahat. No? No, kahit hindi ka madalas nagsisimba, nakaka-avail ka pa rin. No? Ganon kabuti ang Diyos natin.
No, at kahit ganun tayo kapasaway, no, pero okay lang yan sa Diyos natin. Bawi tayo mga kapatid. No, bawi tayo. No. Number Israel and Judah, no, yan ang pumasok sa isip ni David. For the king said to Joab, the captain of the host, which was with him, go now through all the tribes of Israel, from Dan even to Beersheba, and number ye the people, that I may know the number of the people. No, sabi niya kay Joab, si Joab, parang pinsan niya rin ito eh. No, sila lang din magkakasama dyan. No, sabi niya, yung general of the army, sabi niya kay Joab, pumunta ka sa buong tribo ng Israel, no, from Dan to Beersheba, from north to south, no, buo lahat, puntahan mo yan, bilangin mo lahat kung ilan ang tao na mayroon dyan. No? Ilan ang magagaling, ilan ang matitibay, ilan na yung sundalo natin na pwedeng magamit dahil kailangan natin yan. And this last chapter of the book of Samuel, no, ito ang ang kwento na makikita natin, ito ay kwento ng huling pagkakasala ni David sa kanyang buhay. No, David's last sin in his last days. Ito yung pinakahuling kasalanan niya. Iba pa yung kay Uriah, Bathsheba. No, David was not a perfect man, just like us. No, but a righteous man before God. A righteous man may fall, but he will not utterly cast down. No, ang taong matuwid, pwede siyang, wala namang kasing perfecto rito. No, lahat tayo nagkakasala, nagkakamali, pero a righteous man before God, no, will be able, pwede siyang makaahon ulit. Why, mga kapatid? No, because of repentance. When you repent, you humble down before God. No, kaya ka nagsisisi because you humble down before God. No, kahit mali at madami, ang nagsabi kay David, no, tuloy pa rin siya. No, kasi makikita natin dito mamaya sa verse 3, and Joab said unto the king, now the Lord thy God add unto the people how many soever they be. No, ngayon, ang Panginoong Diyos ay magdadagdag ng kanyang mga tao, no, kung gaano man yan karami, 100-fold ba? No, 100 dadagdagan niya, and that the eyes of my Lord the King may see it. No, kayang dagdagan ng Diyos yan para makita ng iyong mga mata, aking Panginoong Hari. But why doth my Lord the King delight in this thing? No, sabi niya, bakit ano ang kinalulugdan, kinagigiliwan mo na makita at malaman ang mga bagay na ito pag iyong nalaman kung gaano nakarami ang tao sa Israel? No, kahit mali, kahit madami nagsabi kay David, hindi lang naman si Joab, andun yung ibang mga generals din, no, tinuloy pa rin niya, no, para bang ang dating, wala kayong pakialam, wala kayong magawa, ako ang hari. No. No, at itong mga sundalo na ito, no, mayroon yan sila, yung mga parang sinumpaan ng mga knights, mga soldiers, no, may mga oath yan sila na ang kanilang sinumpaan andoon sa trono. No, whoever, kung sino man ang nakaupo sa trono, susundin na nila kasi yun ang kanilang sinumpaan. No, mamatay man o ano man ang mangyari sa kanila. No, yes, ikaw ang hari, pero nakalimutan ni David na kahit siya ang hari, mayroong naglagay sa kanya dyan. No? Hari ka nga, pero nakalimutan mo, may naglagay sa iyo dyan. You know? And that is God. No? Yan ang mahirap sa power at authority. No? Kahit sa gobyerno natin, lahat mga kapatid. No? Pag ang tao masama, ano ang kanyang gagawin? Tapos meron siyang authority, meron siyang power. Power tripping. No? Yan ang kanyang laging gagawin. Sabi nga, if you want to know someone's character, give him power. No, pag ang tao gusto mong makilala, ang sabi, bigyan mo ng kapangyarihan. No, tingnan natin kung ano ang kanyang gagawin. Pag siya may kapangyarihan, siya may authority. Slaves!
ipagtimpla niyo ako ng kape. Yes. No? No, may power may kapangyarihan, di ba? No? Slaves, labas kayo dyan, anong oras na? No, ipagsaing nyo na ako, ipagplansya nyo ako, ipaglaban nyo ako. Abusado. No? Dahil may kunting kapangyarihan. At sa kapangyarihan na yan, doon mo makikita kung anong ugali mayroon ng tao. No? Ngayon, maraming tatakbo. No, maraming nag-file. Ultimo si Diwata nag-file. No, nakita natin? No? Talaga, no? No? Pakakainin niya ng Paris. No? No? Ano ang inahangad nila, mga kapatid? Because of power. No? Magkaroon ng kapangyarihan para magnakaw. No, magnakaw ng pera ng taong bayan. No? Illegal na magnanakaw. Meron bang ganun? Legal na magnanakaw. No? No? Ang taong mababa ang self-esteem, pag nagkaroon ng kapangyarihan, tapos ka. No, yung taong sobrang baba, no, sasamantalahin niya yan lahat, ipagmamalaki niya kung ano ang mayroon sa kapangyarihan niya. No? Hindi naman sa binababa natin ang mga tanod, pero minsan ang ugali ng mga tanod, ganun. No? Nakadikit kay kapitan, akala mo sila na yung kapitan. Yung bodyguard ng mayor, akala mo siya na ang mayor o masta. No, because of power. No, ang gagawin nila, power tripping. No, ang taong walang naabot sa buhay o hindi satisfied sa kanyang sarili, pag binigyan mo ng kapangyarihan, mag-aabuso talaga yan. No, dalawang klase lang, minsan, sabi nga nila, no, dalawang klase lang kung paano tayo magpakilala. No, o kagaya nito halimbawa, no, ako pala si Sammy Boy, no, managing director. No. No. Managing director ng sari-sari store namin. No. No. O pwede naman, no, ako pala si Sammy Boy, no, nagtatrabaho sa Makati. No. No. Yung pinakamataas na building doon ako nagtatrabaho. No, kung ang kanyang posisyon mababa, hindi niya yung sasabihin. Ang sasabihin niya kung kilala yung kanyang company. Kung kilala yung kanyang yung lugar, ganon ang pwede niyang gawin. Pero kung sobrang liit ng company at ang kanyang posisyon ay managing director, general manager o ano pa man, oy, ako pala yung ano doon, ako yung head doon sa amin. Yeah. No? Hangin sa ulo. No? Power. No, may ganun pa rin. No? Ako pala si ganito, ako pala si ganyan. No, why? Because lahat tayo may certain pride sa sarili natin at yung pride na yan, pag hindi natin na-control, yan ang sisira sa atin. No? No, kung say praise the Lord. No, dinaanan lang natin 'yan, no, para no. Marami naman tayong mga notes dito na pwedeng basahin. No. Sa verse 3, and Joab, no, ito na mga kapatid, my Lord the King delight in this thing. No. Ano ba ang mayroon kay David? No, ano ang mayroon sa dami ng tao, bakit kailangang ipabilang pa niya? No, notwithstanding, the king's word prevailed against Joab and against the captains of the host. No, siyempre siya yung hari. No, hindi. No, Lord, my king, mukhang hindi yata tama na itong pinaplano mo ay gagawin natin. Magsasayang tayo ng oras. No, kung gaano ito katagal, magsasayang tayo ng resources. No, baka pwedeng, hindi pa ba sapat sa'yo? Hindi mo pa ba nakita na ikaw dati ay galing ka lang sa, no, nag-aalaga ng tupa, ginawa ka ng Diyos na hari, yung buong kingdom nasa iyo na, you have been anointed 3 times. So, ano pa ang hinahanap mo? Kulang pa ba ang buong kaharian? No. Pero anong sabi ni David? Hindi, bilangin nyo, wala kayong magawa. No, akong hari rito. No, ganon ka delikado. No, that is why, no, ganon ang pwedeng mangyari. And the captains of the host went out from the presence of the king to number the people of Israel. So binilang nila, and they passed over Jordan, basahin ko lang mabilis ito, and pitched in Aroer on the right side of the city that lieth in the midst of the river of God and toward Jazer. Then they came to Gilead and to the land of Tatim Hudshi, and they came to Danjaan and about to Zidon, and came to the stronghold of Tyre,
and to all the cities of the Hivites and of the Canaanites, and they went out to the south of Judah, even to Beersheba. No, so ito mga kapatid, kung mapansin natin, may mga ibang lahi na na-mention dito. Although andun na yon sa lugar ng Israel mismo, dahil lahat ng ibang lahi dito, hindi naman nila naubos, so naging kasama nila sa paninirahan doon. No, sa verse 8, so when they had gone through all the land, they came to Jerusalem at the end of 9 months and 20 days. So just imagine mga kapatid, no? Nag-census sila, no, sa loob ng 9 months and 20 days. Why? Ngayon, pag nag-type ka lang sa cellphone mo, ilan ang populasyon ngayon ng Pilipinas? Tak, 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 tak. Kaagad-agad, 114 million plus ang tao sa Pilipinas. Kuha mo kaagad. No? Pag may pinasensus ka, ilan ang namatay dyan sa Batanes? 3 lang po, ganito, nakarating kaagad. No, but during their time, walang eroplano, walang train, walang mga bullet train, wala kahit ano. So, kung ikaw ay nakatira sa gitna ng bundok, talagang pupuntahan ka para bilangin. Ilan yung nanay, ilan yung tatay, ilan yung mga kapatid, ilan yung malalakas dito, ilan yung lalaki, babae, lahat. So, imagine the resources, imagine the time, no, na ibinigay, no, para lang magawa ito dahil sa kahilingan at plano ni David na okay, bilangin lahat. No? Kung ano ang kahinatnan nito. No? So sa verse 9, and Joab gave up the sum of the number of the people unto the king, and there were in Israel 800,000 valiant men that drew the sword. No, 800,000 malulunong sa lahat ng espada. O dito sa atin, ano ang hawak? Yung pang-majoret. No? No. Mayroong baton. No? Sa kanila, espada. Mga kalalakihan. No. Pero sa atin, sa buong mundo, anong marami ngayon? Espada, yung kanila, anong klase? 800,000 sa ganon kaliit. No, sa ganong kaliit na bansa. They were trained until now. No, Iran, Jordan, Lebanon, Hezbollah, Hamas, lahat on all sides, kalaban nila sa ngayon. Pag tiningnan mo yung Israel, lalo na sa gabi, akala mo nagliliparan yung mga talagang no, sabi mo, paano pa makasurvive ito? But again, God is so good. Alam niya yung sitwasyon ng Israel, mayroon siyang gustong ituro, pero ang sinigurado ng Diyos para hindi mapulbos ang Israel, matagal na pinrepair niya yung Iron Dome. No, at it is God who gave them the knowledge para magawa yan. Dahil sa ngayon, kung wala silang Iron Dome, wala na, matagal na silang napulbos. No, yon ang kanilang sitwasyon sa ngayon. No. So 800,000 men, valiant men, matatapang, magagaling, marunong sa espada, and the men of Judah were 500,000 men. Maliban pa dyan, 500,000 men. No, ang kanilang mga kalalakihan pa. Sa verse 10, mga kapatid, ito na ang nangyari rito. And David's heart smote him after that he had numbered the people. Pagkatapos na ipabilang ni David nung binigay sa kanya ang listahan, no, parang may kung anong tumama sa puso ni David sa pagbilang niya sa Israel. And David said unto the Lord, I have sinned greatly in that I have done, and now, sabi niya, nasaktan, may naramdaman siya sa kanyang puso. Sabi niya, I have sinned greatly in that I have done. Sobrang makasalanan ang aking nagawa. And now I beseech thee, O Lord, take away the iniquity of thy servant, for I have done very foolishly. Kaagad-agad. God punished David immediately before he can take any action dahil sa kanyang pride. Bilangin mo,
Tingnan natin kung gaano karaming soldiers mayroon akong dyan. No? Why, mga kapatid? No? Maraming mga tao. No? Dahil sa isip ni David, no? A blessing can be a curse. No? Yung mga bagay na dati wala tayo, tapos ngayon mayroon na. Yung dating sigasig natin sa Diyos, no, dahil marami tayong mga bagay na gustong makamit. Tapos nung nakamit mo na yung mga bagay na yan, mga trabaho, properties o ano paman. Tapos yung bagay na yan, na nasa iyo na, yun ang lagi mong inaalala, lagi mong iniisip, lagi mong binibilang, lagi mong pinagmamalaki. No? Kahit hindi mo pinagmalaki sa ibang taon, pero sa sarili mo, yan ang hindi mo mabitawan. Dahil yan lagi ang hawak-hawak mo. No? Ano ang pwedeng mangyari? Hindi natin mapapansin na yun pala ay pinagmamalaki na natin. No, at anong pwedeng mangyari, mga kapatid? No, inunahan na siya mismo ng Diyos sa isip pa lang ni David. Okay, bilangin mo yan dahil kung ilan ang sundalo, no, dahil hindi pa ako kontento sa kingdom na ito, yung karatig bayan, no, ililipulin din natin para lumaki lalo ang ating kaharian. Dahil hindi na ako kontento sa kung anong mayroon na ibinigay sa akin ng Diyos. Hindi na ako kontento ngayon sa kung anong sweldo mayroon ako. No? So aalis ako sa church dahil mas malaki doon. Anong gagawin mo? Lalayo ka na sa church. No? But then, ano ang gagawin ng Diyos? And suddenly, without warning, ano ang gagawin ng Diyos, mga kapatid? Bigla siyang gagawa na ng paraan, no, for us. No, anong pwedeng mangyari? Without, no, yan ang pwedeng isa sa gagawin ni David. Okay, marami na tayo, pwede ko na yung gamitin, umatake na tayo doon without any consultation to God. No, anong pwedeng mangyari? Pwede siyang masira sa kanyang gagawin na plano from further destruction. Ano ang plano ng Diyos, mga kapatid? Inunahan niya na si David. No, iparamdam ko kaagad sa iyo ito na mali ang iyong plano, mali ang iyong ginawa. No, at iyong gagawin. No. And ang ginawa ng Diyos, He corrected David to protect him again from further destruction. No. Ito yung tinatawag natin a correction of protection. No. Ang Diyos magko-correct sa atin because He wanted to protect us. No. Para bang wag mong gawin yan. Yung pinaplano, pinagmamalaki mo, yung iniisip mo na lahat ganito, pwede kang masira. Ano ang gagawin ng Diyos? Uunahan niya na tayo. No, ang dating niyan sa atin, very drastic, masaktan tayo. Lord, bakit ganito? Hindi mo man lang inano yung prayer ko na sana ganito natupad. Why? Yung plano mo na yan, pwede kang masira dyan. So inunahan na kita to correct you, but then again, to protect you. Pero anong dating sa atin? Masakit, mahapdi. No, dahil hindi ayon doon sa gusto nating mangyari, no, pero alam ng Diyos, mga kapatid, no, na pag mali ang plano natin sa buhay, no, minsan ang Diyos nang gumagawa ng paraan para sirain yan. No, why? Because of His love to us. No, mayroon tayong mga pinaplano, ganito, bakit hindi natuloy, ganyan, mga business o ano paman. Why? Ang Diyos na mismong gumawa ng paraan para hindi tayo madalman, mapalaliman, masira dyan. But sometimes, ang gagawin ng Diyos, hindi naman ganun kabilis, hindi ganun kadrastic. Minsan, tayo ang inaantay niya na makakita ng sitwasyon at tayo mismo ang magsisi. No? Makarealize sa sitwasyon na yan, mga kapatid, dahil minsan yung bagay na yan dahil sa ating kayabangan. No? Say, praise the Lord. No? At marami yan. No, iba-iba ang ating trabaho, iba-iba ang ating posisyon, bata man o may edad. No, pero hindi lang perpekto, no? Hindi always laging tama ang mga desisyon natin sa buhay. No, totoo 'yan. No, hindi sa lahat ng oras ang mga decisions natin ay laging tama. But we are so thankful to God, lalo na sa church natin na laging nababalanse. No? Hindi ko naman pwedeng sumigaw rito. No? No? Hindi, sumunod kayo lahat. Ako ang pastor. Ay, baka sipain ka dyan. No, ako ang pastor. Sumunod kayo lahat. Ako ang hari rito. Ay, antay-antay ka lang. Baka 1 linggo lang. Tapos ka na. No, hindi natin pwedeng gawin.
No? That is why we are so thankful to God na babalanse ang lahat ng desisyon sa church. No? And we are so thankful to God for His guidance, for His protection. Mga kapatid, why? No? Dahil sa bagay na ito, no, just imagine, I believe David felt something nung naisip pa lang niya ang kanyang plano. No? Sigurado, no, hindi pwedeng wala kang maramdaman. Plano pa lang may maramdaman ka na eh. No, Lord, no, hindi, number one, hindi siya nag-consult sa Diyos. Tapos, Lord, ito plano ko, bilangin niyo lahat. No, pag nagplano ka, number one, of course, iniisip mo, bakit ko paplanuhin ito? Ano ang motibo ko? Ano ang outcome nito? Ano bang plano ko rito? Anong mayroon dito? Bakit ko pinaplano ito? No, sigurado, mayroon na siyang naramdaman. No, pinaplano pa lang niya. But binaliwala niya lang, no, deadma lang. No, hayaan mo na. No, they opposed the idea of David, but they still obeyed the word of the king. No, after the census of 9 months and 20 days, no, so ito ang nangyari, mga kapatid. David's heart smote him. No, ito ang magandang karakter ni David na madali siyang makaramdam. No, marunong siyang makiramdam, no, sa kanyang puso kung siya nagkamali nung time na sinabihan siya ni Prophet Nathan, David, ikaw yon. No, yung ginawa mo kay Uriah, kay Bathsheba, ikaw yon. No, pinatay ba niya si Nathan? Hindi. No, kaagad-agad. No, Lord, nagkamali pala ako. No, ito yung magandang karakter na gustong-gusto ng Diyos sa kay David at gustong-gusto ng Diyos sa atin, mga kapatid, na marunong tayong makinig sa kung ano ang kutob ng puso natin. No, why? No, pakinggan natin ang ating puso. No, dahil diyan nangungusap ang ating Diyos. At lalo na mayroon tayong Holy Ghost. Mayroon tayong kutob. Hindi natin, pag yan hindi maganda, ramdam natin ang kutob na yan. No, pag hindi maganda, no, may tinatawag tayo na woman intuition. No, sa mga kababaihan, lalo na pag kayo may mga misis, pag ang mister nagloko-loko, no, pag ang mister ng babae, no, may iba, no, ang misis madaling makaramdam. No. O bakit ka ginabi? Overtime? Hindi ka naman madalas mag-overtime? No. Hindi, na iba ngayon ang takbo ng iba na ngayon ang schedule namin. No. O saan ka pupunta? May overtime? O may inuman lang kay kumpare, may ganito lang. Lahat na lang ng dahilan, yung pala ng bababae na. Pero hindi ibig sabihin, umpisa pa lang na gano'n ang galaw mo, ramdam na yan ng babae. Woman intuition. Kutob nila. Ramdam na yan. At hindi yan dapat dito sa loob natin. No, hindi yan po pwede rito. No? One woman man, one man woman. Tama ba? No, only one man. No, one woman man. No? No? Yun nga sabi nila. Isang misis pa lang magulo na, dagdagan mo pa. No? No? Pero ang gusto nating sabihin, mga kapatid, mayroon yan silang ganong kutob at madalas hindi nagkakamali yan. No? Yung kutob natin, yung heart natin, pakinggan natin ito, mga kapatid. No? Pag may kutob tayo na iba, yung naramdaman mo, pangit yung kutob mo dahil may plano kang hindi magsimba. No? Pag ang kutob na yan, maramdaman mo, pakinggan mo at magsimba ka. No, dahil ramdam mo yan. Pag may plano kang gagawin at hindi maganda, no, pakinggan mo yung kutob na yan. We have the Holy Ghost, we have the conscience. Pag yan, no, pakinggan mo yung kutob na yan. No, mukhang hindi maganda ito No, minsan, kutob pa lang ramdam na natin, tapos biglang makarinig ka pa ng Word of God. No, parang ako talaga yun No, wala namang nagkwento No, ako lang gumawa nito, pero bakit parang alam? Tapos mamaya may lalapit pa sa iyo at sasabihin sa iyo ni brother o sister, Sister, brother, kamusta ka na? No, parang alam talaga No? Parang alam na may ginawa ko Ano? Ganon. No, biglang lumindol, biglang kumidlat, biglang ganito. Ay lalo na Lord, parang ako na talaga ito. No, why? Ang Diyos maraming paraan para kausapin tayo.
No, wag nating baliwalain yung kutob na yan. Anong ginawa ni David? Binaliwala niya. Hindi, bilangin nyo, why? Yan ang problema pag ang pride ang nangibabaw, hindi mo na makita ang tamang reason. You are clouded already dahil sa ganong pride, ganong yabang. Ay, hindi ah! No, ano na ibabaw kay David? Hindi akong hari. No, sumunod kayo. No, disgrasya na siya doon. Pag ano ang mangyari. No, pakinggan natin yan, mga kapatid. We have the Word of God. No, meron tayong mga kasamaan, pakinggan natin ang ating puso, ang ating konsensya, because dahil time will come, pag tumigas na yung puso, isipan natin, hindi na warning ang ibibigay sa atin ng Diyos, kung hindi judgment. No, anong sasabihin ng Diyos? Ang tagal ko nang pinaramdam sa iyo, ang tagal na kitang winawarningan, ang dami nang nagsabi sa iyo, hindi ka pa rin nasunod. Anong nangyari? Hindi lumubo ang tiyan. No, to be frank about it. Kung hindi lumubo ang tiyan, nakabuntis. No, why? No, hindi nakinig sa kutob. Hindi nakinig sa konsensya. Hindi nakinig sa Word of God. No? So ano ang dulo niyan? Kapahamakan. But sometimes, our God, talagang maramdaman mo na, Lord, grabe ang sakit ng koreksyon mo sa akin. Why? Pag hindi ko yan gagawin kaagad na biglain kitang hablutin dyan, kahit nasaktan ka pa, pag hindi ko ginawa, mamamatay ka doon. No? Pero anong gagawin ng Diyos? Pwersahan na minsan. No? Para hindi tayo totally masira. Why? Because of His love for us. No, na ayaw niyang masira tayo, a correction of protection. No? At walang koreksyon na matamis. No? Brother, i-correct mo ako, nagkamali pala ako. No, walang ganyan. Kung pwede lang lahat, i-cover mo. No? At pag tayo nagkamali, no, David was the one responsible for his action. Same with us. No, walang ibang responsable sa kanyang ginawa kung hindi siya mismo. No, wala nang ibang responsible. At pag tayo nagkamali, wag na nating ituro si Satanas. Wag na nating ituro ang ahas. No, damay lagi. Ikaw kasi. No, kung ikaw kasi sa ahas, no, tayo talaga ang may gawa niyan. No, and we are all responsible for whatever actions we made. David acknowledged na siya ay nagkamali at willing siyang tanggapin yun, mga kapatid. That is the sign of maturity and that is the sign of repentance na pag tayo nagkamali, huwag tayong magturo ng kung sino-sino. No. Kailangan, ay brother, sister, Lord, talagang ako ang nagkamali, inaako ko lahat, Jesus. Wala nang iba pa. Yun ang tunay na repentance. Brother, sister, sorry. No, nagsisisi ako, pero sa isip mo, no, kayong may kasalanan nito, hindi ako eh. No, pag may ganun ka pang klaseng thinking at pakiramdam, hindi ka nagsisisi. Why? Mayroon ka pang tinuturo eh. No, hindi pa buo ang iyong kaisipan. No? So, balik tayo dito, mga kapatid, no, ito ang sabi ni David kaagad, ito ang isa sa pinakamagandang ugali ni David nung nalaman niya, no, ito nga ang that we are all subject. No, our God is a loving God. No. And God will always give us a chance. No, our God is a loving God, pero hindi siya konsentidor na Diyos natin. No. Hindi siya konsentidero. Konsentidor. No. Napabayaan niya na lang ang ating mga pagkakamali. Pabayaan niya ang ating mga kasalanan. Yes, mahal na mahal tayo ng Diyos, mga kapatid. But anong sabi ng Bible? He whom God loveth, He chasteneth. He whom God loveth, He correcteth. No, ang sino mang mahal ng Diyos ay kanyang kinokorek, kanyang hinihigpitan, kanyang dinidisiplina, dahil yon ang tama, mga kapatid. Kung ang mata ni Satan, no, sa panahon natin sa ngayon, huwag na tayong magtaka kung maraming namamatay dyan sa labas, nadidisgrasya, hindi na, no, parang wala na lang ang kanilang buhay, kay Satan na yan lahat. Ang tutok ni Satan, walang iba kung hindi sa atin. No, seeking whom he may devour. No, wala siyang ibang punteriya kung hindi tayo, yung labas kanya na yan lahat. No, pero kung gaano siya katutok sa atin, ang Diyos natin, ganun din katutok sa atin. No, ganun din ang ginagawa ng Diyos sa atin. No, alam niya lahat ng affairs ng buhay natin. No, saan ka nakakita? No,
Si David nagbilang, grabe talaga tong kwento ng Bible natin, mga kapatid, ng mga pangyayari. No? At God is watching in all the affairs of our lives. No, nakikita niya lahat kung ano ang ginagawa natin sa buhay. Kung nasa CR ka man, nasa office ka man, nagbabiyahe ka man, kung ano man ang ginagawa mo sa buhay, lahat ng yan, kita ng Diyos natin, mga kapatid. Bawat decisions na ginagawa natin, alam niya yan. Pero nung nagkamali si David, ito ang sabi niya kaagad, I have sinned greatly in that I have done, and now I beseech thee, O Lord, take away the iniquity of thy servant, for I have done very foolishly. No, sabi niya, itong ugali ni David talaga na, no, sabi niya, in my prosperity, I shall never be moved. No, kahit ako man ay pasinsuhin ng Diyos, no, payamanin ng Diyos, ano ang sabi niya, hindi yan ang magdadala sa akin sa kasiraan. But again, pride is very subtle. No, wala tayong kamuang-muang na tayo pala ay umaangas na. Tayo pala ay umayabang na. No, so just imagine, no, kung mayroon na sa atin dito, nagdadrive ng Ferrari. No, ano yan? No, brother, in 5 minutes, darating na ako, bukas na dapat yung gate. Naka-Ferrari na eh. No? Entitled na para pag dire-diretso. No? Mayroong mga taong ganun. Pag sumakay ng elevator, dapat walang ibang kasama. No? At yung elevator, andun pa lang siya sa parking, ang elevator, naka-ano na yan lahat. No? Minsan, no, sa presidente natin, ganun talaga. No, kailangan lahat. No, ganun ang mindset ng Pilipino eh. No, dahil ako presidente, ako mayor, ako politiko, pero pag pumunta ka sa Japan, no, sa Singapore, nagko-commute sa train, nagbibisikleta, no, pero pagdating dito sa atin, dati naman nung hindi ka pa naka-Lamborghini, nung bisikleta pa lang, di pa doorbell ka palagi. No, tapos you are willing to wait kung kailan mabubuksan yung gate. No, pero nung nakaganyan ka na, no, the subtlety, yung sobrang gapang nung kayabangan na hindi natin mapansin minsan. That is why we're always thankful to God for giving us the chances that every time we kneel down and pray, Lord, kung ano man ang kayabangan mayroon sa buhay namin, sa pagkatao namin, Lord, you take this away. Take this iniquity, take this sin away from us, Lord Jesus. Why? Kasi anong ayaw ni David? Lord, gawin mo na ang lahat, pero ayaw ko that your Holy Spirit, no, will depart from me. Wala siyang Holy Spirit, but the anointing na ibinigay ng Diyos, how much more sa atin, mga kapatid, na may Holy Ghost? Lord, let not the Holy Spirit depart from us. Dahil pag yun ang nangyari, kawawa tayo. No? At walang question sa Diyos natin. He has given us so many chances, mga kapatid. No, napakarami. No, whom God loved, He chastened it, He corrected. No, nakatutok din siya sa atin. No, walang makakatago sa mata ng Diyos. No, lahat ng yan, alam ng Diyos natin, mga kapatid. No, so dito, balik tayo sa verse 11. For when David was up in the morning, ang sagot sa kanyang prayer ay dumating kinabukasan. No, nung si Prophet God. So, huwag tayong malito dito, mga kapatid, because ang mga propeta minsan, although si Isaiah, Jeremiah, mga ganyan, pag pinag-aralan natin yan, minsan they were contemporary. No, ibig sabihin, yung day na nabuhay si Isaiah, the same with Hezekiah. No, inayos lang yan, arrangement lang, pero minsan sabay-sabay sila dyan. Si Prophet God, Prophet Nathan, no, the same timeline na andyan sila. Sa verse 11, for when David was up in the morning, kinabukasan, the word of the Lord came unto Prophet God, David's seer. No, andyan yan si Prophet God din sa kanya. And every time si David may kasalanan, mayroong propeta na darating. Huwag na tayong mag-expect na pag tayo nakagawa ng kasalanan ngayon, mayroong propeta na magkwento sa atin. No? Huwag na tayong mag-expect niyan. Number one, mayroon tayong Holy Ghost. Mayroon tayong konsensya, mayroon tayong puso, and we have the Word of God na pagdating natin dito, kung mayroon man dapat i-correct, ang Word of God ang gagawa niyan. No, at pag yun ang nangyari, yun na yun. No, hindi na kailangan ng propeta. No, kasi pag dumating pa ang propeta, seryosuhang usapan na yan. No, iba na yan. Came to prophet God, David seer, saying, go and say unto David, thus saith the Lord,
I offer thee three things. Choose thee one of them that I may do it unto thee. No? So pinapunta si Prophet God. Sabi niya, punta ka kay David. Grabe, no? Wala talaga tayong maitago sa harapan ng Diyos. No? And God is very serious sa kanyang mga tao. No? Hindi niya tayo pwedeng pabayaan. No? Siya nakatutok kaagad kay David. Sabi niya, yung tao ko si David, yung hari, Prophet God, puntahan mo nga, nagkasala siya eh. No, akala niya siguro may tago niya. No? Hindi pa nadala si David kay Bathsheba, no? Eh ganun naman tayo, wala tayong kadala-dala talaga. No? Magrepent tayo ngayon, kinabukasan balik na naman tayo. No? Humingi tayo ng tawad ngayon sa Diyos, kinabukasan gagawa na naman tayo ng pagkakasala. No, paulit-ulit lang. But then our God has so many chances, mga kapatid. No. I offer thee three things, choose thee one of them that I may do it unto thee. Pinapunta si Prophet God, sabi sa kanya, okay, sabihin mo sa kanya, mayroon akong tatlong ino-offer, mamili siya. Galingan niya. No, kasi ang galing niyang gumawa ng ano, no? Ang galing niyang magplano. So ngayon, yung tatlong i-offer ko, galingan niya rin. No? Pagpilian niya ng husto. Dahil yung isa dyan, yun ang gagawin ko sa kanya. No, so God came to David and told him and said unto him, shall 7 years of famine come unto thee in thy land? 7 taon na magkakaroon ng tagutom ang iyong bayan. Or wilt thou flee 3 months before thine enemies while they pursue thee? No, or 3 buwan, ikaw ay tatakbo-takbo habang hinahabol ka ng iyong mga kalaban. No, or that there be 3 days pestilence in thy land. No, 3 araw magkaroon ng peste ang iyong lugar. Now advise and see what answer I shall return to him that sent me. Sabi niya, mamili ka, isa lang. No, ano ang gusto mo para sasabihin ko doon sa nagpadala sa akin? Kung ano ang gusto mong mangyari. No, ang ganda sana, ano kung pinapili ka? No, anong gusto mo? Isang Lamborghini, isang house and lot, no, o isang resort? No, talaga namang Lord, yung 3. Pero dito sa 3, kahit isa wala kang gustong piliin dito. No, why? May atraso sa Diyos. He whom God loveth, He chasteneth. Kaya tayong patawarin, pagpasensya ng Diyos, pero kung tayo nakagawa ng pagkakamali, we must deal with it. No? Okay, pinapatawad na kita, pero kung ano ang retribution, kung ano ang kalalabasan niyan, you suffer it for now. No? For you to realize kung ano yung ginawa natin sa Kanya. Oh. Matagal ng warning ng Diyos. Paano kung nabuntis ka? No. At lumabas na. No. 4 generations. No. Anong mangyayari? No. Ganon ang pwedeng mangyari. Why? Hindi pinakinggan ang kutob natin. No. Now advise and see what, sa verse 14, and David said unto God, I am in a great strait. No, talagang lubhang ipit na ipit ako rito, Prophet God. No, hindi mo naisip yan? Bago ka nag-decide, bago mo pinilit ang gusto mo, tapos ngayon, ramdam mo na ikaw ay hinihigpitan. No, at yun ay pagmamahal ng Diyos sa atin, mga kapatid. Dahil kung hindi niya tayo mahal, hindi niya mahal si David, bahala ka dyan, David. Ituloy mo plano mo sa buhay, kung anong gusto mo sa buhay, ituloy mo, wala akong pakialam sa'yo, bahala ka. No, eh di tapos ka. Pag gano'n ang pwedeng mangyari. No. Let us fall now into the hand of the Lord, for His mercies are great, and let not fall into the hand of man. No, sabi ni David, Prophet God, sabi niya, dito na ako sa kamay ng Diyos, kung ano man ang plano niya, ito na lang ang gusto kong mangyari, kaysa sa ako ay mapunta sa kamay ng tao. Why? Naranasan niya na yan kay King Saul. No, for 21 attempts na gusto siyang patayin, ayaw siyang pakawalan. Naranasan na rin ni David kung paano magtago dahil siya hinahabol ng kanyang kaaway. At alam niya pag siya ay napunta sa kamay ng tao, walang mercy. No, pag tayo napunta sa kamay ng tao, patay talaga tayo. But Lord, thank you so much that every time kami ay magkamali, we have the chance to repent. We have the chance to kneel down. No, at sinasabi na lang namin, Lord, Ikaw nang bahala kung ano man. Why? Pag nilagay natin ito, iba tayo ng mga tao.
No, mayroon tayong emosyon, mayroon tayong bias. No. Pag malakas sa atin, wag yan. No, medyo ganito lang ang judgment natin kasi medyo dikit yan sa heart ko. No. So subjective. No, yan ang realidad. Pero pag ang tao, gigil tayo, halika rito! Anong ginawa mo? Simple lang pala. Pero dahil ang tao hindi dikit, hindi ganito sa'yo, halika rito, disgrasya ka sa amin. No, ganun tayo ng mga tao. No, wala tayong patawad. No, simple lang ang ginawa. Ganun ang pwede nating gawin. Pero anong sabi ni David? Lord, kilala na kita. No? Ang dami ko ng pagkakasala sa iyo, pero every time ako ay magsisi at lumapit sa iyo, Lord, may mercy ka. No. No, Lord, sa iyo na lang. Sa iyo ako may atraso. No, ang grabeng ugali ni David, ano? No, at alam niya yan, mga kapatid, for His mercies are great. Hindi pa ba natin naranasan tong mercy ng Diyos na ito? No, how many times kaya tayo, even with the Holy Ghost, how many times na tayo nagkamali sa harapan niya? Sobrang dami na rin. No, ilang koreksyon na ang ginawa sa atin ng Diyos. Koreksyon, no, sa Word of God, sa opisina, o saan pa man dyan, o kahit personal natin mismo, kung tayo ay nagkakamali, every time we kneel down, Lord, have mercy. Lord, forgive us. No, pinapakinggan tayo ng Diyos. No, because His mercies are great. No, He has so many mercies. He has so many chances na ibinibigay sa atin, mga kapatid. And let not fall into the hand of man. No. No. Yun yung sabi ko kanina, napapatawad tayo sa ating pagkakamali, pero ang pagkakamali na yun, may babayaran talaga tayo. May consequence, may suffering talaga tayo na pwedeng pagdaanan for us to realize. Sa verse 15, so the Lord sent a pestilence upon Israel from the morning even to the time appointed. 3 days ito eh. And there died of the people from Dan even to Beersheba, no, from north to south of Israel, 70,000 men. No, pinabilang mo yung buong Israel. Akala mo kung sino ka. Akala mo kung sino kang hari ka. No, ngayon pa lang, isang araw pa lang, 70,000 kaagad ang patayin ko, bilang na sa pinagmamalaki mo. Grabe, no? Pinagmamalaki mo yung kayamanan mo. Pinagmamalaki mo yung kotse mo. Sige, paglabas mo, ibubundol ko lang yan. No? Ayaw mong pahawakan. Gusto mo lagi, naka-ceramic wax pa yan, na kung ano-ano pang nilalagay mo dyan. No, walang pwedeng makahawak. No, talagang lahat na lang ginawa mo, napamahal na yan sa'yo. No? Kunting dikit lang, may ground. No? Hey! No? No, pag ganun mo pa lang, nakukuryente ka na. No, anong ginawa ng Diyos? Pinabilang mo. Tingnan natin kung sino ang nagmamay-ari ng Israel. No, tingnan natin kung sino. No, grabe ang Diyos. Ano? Sabi niya, para lang makarealize tayo na again, lahat pala ng mayroon tayo, hindi atin. Ano? Kahit gaano man. No? Wala talaga tayong may pagmalaki sa harapan ng Diyos. Kung ano man ang mayroon tayo ngayon, pinapaasenso tayo ng Diyos, but then again, Lord, always give us a heart to humble down. No, give us a heart with all humility, na yung mga bagay na ito, hindi ito maging curse sa amin, hindi ito ang maging dahilan na mapalayo ang puso namin sa iyo. No, career pa man yan, o kung ano mayroon tayo sa buhay, mga negosyo, o kung ano ang pwedeng magbigay ng sama ng loob sa Diyos natin. No, so from morning even to the time appointed, and there died, just imagine 70,000 people, mga kalalakihan na pinagmamalaki ni David, in just, isang anghel lang ang pinadala. Okay, anghel, binibigyan kita ng authority, isang wasiwas lang. O dito nga yung mga Assyrian Empire. No, ilan ang pinadalang anghel? Isang anghel lang din. 85,000 died. No, isang wasiwas lang. And we know that angels are ministering spirits. No, kung kayang pumatay ng mga anghel, kaya rin nilang magligtas, kaya nilang mag-protect, especially to us, mga kapatid, because they are ministering spirits. Andyan sila para maglingkod. Maglingkod kanino? For us.
maglingkod to those who are heirs of salvation. No, yung mga tao na naglilingkod sa Kanya, tagapagmana ng kaligtasan, andyan ang trabaho ng mga anghel para iligtas tayo. No, para gabayan tayo. No, yung pinagmamalaki ni David, pinabilang pa niya, 70,000 kaagad patay. So verse 16, and when the angel stretched out his hand upon Jerusalem to destroy it, no, nakaganon na naman ulit yung anghel. Sabi niya, anong gusto mong wasiwas? Yung from north to south o from east to west? No, bahala ka kung saan mo gusto. No, isang wasiwas lang ulit. Stretch out his hand upon Jerusalem to destroy it. The Lord repented him of the evil, no, and said to the angel that destroyed the people, it is enough. The Lord changed his mind. No, repented him of the evil. No, nagbago ang plano ng Diyos sa kanyang gustong gawin doon sa Bon. Sabi niya, wag na, tigil mo muna. Ganun kabait ang Diyos, ano? No? Na minsan nakatikap na lang ang kanyang mga mata. Minsan may ganito na lang siya, oh. Anak, tama na! No? Nakaganon na lang siya minsan. Dahil kung itutuloy pa niya, patay talaga tayo. Pero anong ginagawa niya minsan? Anak, ano mo na? No? Giving us a chance to renew. No, because maraming chances ang Diyos natin, mga kapatid. No, and the angel, sabi niya, it is enough. Stay now thine hand. Sabi niya, tigil na, kalma ka na, anghel. No, kalma ka na. And the angel of the Lord was by the threshing floor of Arona, the Jebusite. No, so just imagine, mga kapatid, 70,000 men namatay kaagad. No, paano ito? Paano mo ilibing ito? Paano mo 70,000, sabihin mo halos buong pamilya, mayroong lalaki, mayroong namatay diyan. No, at namatay sila, mga peste na dumaan sa kanila just in one day at pagdaan ng yun, mga kapatid. No, ang tanong, bakit nangyari yon? Dahil sa isang taong may atraso, may kasalanan sa Diyos. No, pwede kaya yan sa buhay natin? Minsan, pati mahal natin sa buhay, kung ano man ang takbo ng kanilang kalagayan, may sakit, may peste, may kung ano. No, sometimes, sinong may kasalanan? Tayo pala. No, dahil tayo may atraso sa Diyos, no, may agrabyado na ginawa sa Diyos, no, tayo ang may kasalanan, pero sino ang, no, yun pa naman minsan. No, ano ang sabi? Lord, sana ako na lang, wag na lang sila kasi ako may kasalanan. Pero anong gagawin ng Diyos? Yung pinakamamahal mo, yun yung titirahin para maramdaman mo kung anong kasalanan na nagawa mo. No, at andyan sa Biblia naman, pag ikaw may nagawang kasalanan, unto the fourth generation, you will suffer. No, namatay ka na, naging lolo ka na, nagkaroon ka na ng apo-apo unto the fourth generation. Yung kasalanan na gawa mo, damay-damay na. No, at wala silang kamuang-muang na tayo palang gumawa noon. No, at kung yun ang lahi, no, na tawag doon, na pinanggalingan natin, kawawa tayo. But Lord, thank you for your mercy. Thank you for your grace. And thank you for the Holy Ghost, na kung gaano man kapangit ang lahi na mayroon kami before, nung kami ay dumating in our generation, Lord, thank you for your mercy. Binago mo yan, Lord Jesus. No, binago mo na hindi kami madamay sa kung ano man ang pwedeng ginawa, no, or nagawa ng aming mga ninuno pa. And thank you, Lord, for that mercy. Sa 17, and David spake unto the Lord when he saw the angel. Grabe, no? When he saw the angel, no? Ang sabi ni David sa Panginoon, nung nakita niya ang anghel na siyang pumatay doon sa mga tao, grabe, no? Pag ito kayo nangyari sa atin, mga kapatid, no, kunting usok-usok lang dito, ano na tayo? Ay, may usok! No? At yun, parang, iba na yung pakiramdam natin. How much more this, nakita ni David. Ang sabi ni David and said, Lord, or lo, I have sinned, ako ay nagkamali, and I have done wickedly, but this sheep, what have they done? No, sabi niya, Lord, wag naman ganon. No, ako ang may kasalanan. Sabi niya, yung mga tupa na ito, being the shepherd of Israel, sabi niya, Lord, walang mga kasalanan nito. Bakit sila nadamay? Ang tindi, ano? Gaano kaya kasakit yun? Wala silang kasalanan, pero sila ang nadamay. And I have done wickedly, no, sobrang kasalanan na nagawa ko, but this sheep, what have they done? Let thine hand, I pray thee, against
be against me and against my father's house. Sabi niya, wag na sila, Lord. Wala silang atraso, ako ang may atraso. No, sa akin na lang yan at sa aking sambahayan, kami na lang ang mag-suffer, wag na sila. Grabe na klase ng karakter. No, pero ngayon, ang tindi, turuan ng turuan, kung sino may kasalanan, no, hindi matapos-tapos ng mga issue dyan sa Senado, sa Kongreso. No, Pilipino ka ba o Chinese, ano talaga? No, yung tunay na Chinese, ang daling makakuha ng passport. No, lahat ng kailangan nila, birth certificate, ang dali. Pero ikaw na tunay na Pilipino, ay uwi ka muna dun sa probinsya nyo. No, kasi may mali dito sa spelling ng apelido mo. Ang hirap. Pero itong mga to, ang titindi. Verse 18, and God came that day, basahin na lang natin ito mga kapatid. And God came that day to David and said unto him, go up, rear an altar unto the Lord in the threshing floor of Araunah, the Jebusite. No, gumawa ka ng altar doon sa field, no, sa giikan ni Araunah. And David, according to the saying of God, went up as the Lord commanded. And Araunah looked and saw the king as his servants coming on toward him. And Araunah went out and bowed himself before the king of his face upon the ground. And Araunah said, wherefore is my lord the king come to his servant? And David said, to buy the threshing floor of thee, to build an altar unto the Lord, that the plague may be stayed from the people. Sabi niya, pumunta ako rito para bilhin ang iyong threshing floor, ang iyong giikan, para doon magpatayo ng isang altar, no, to offer before the Lord, para yung peste na ito ay mawala, no, matigil na. Kaya hanggang ngayon, dala-dala yan ng mga ninuno natin, no, na mag-o-offer sa, pero ang nangyari, offering to idols na. Offering to the gods na iba-iba na, hindi na yung ito kagaya nito na real, no, tunay. Verse 22, and Araunah said unto David, let my lord the king take an offer and offer up what seemeth good unto him. Behold, here be an oxen for burnt offering or burnt sacrifice, and threshing instruments and other instruments of the oxen for wood. No, sabi niya, kung anong gusto mo, mahal nari, andyan lahat ng mga needs natin, gawin mo lahat yan. All these things did Araunah as a king give unto the king. And Araunah said unto the king, the Lord thy God accept thee. And the king said unto Araunah, no, or nay, but I will surely buy it of thee at a price. Neither will I offer burnt offerings unto the Lord my God, of that which doth cost me nothing. So David bought the threshing floor and the oxen for 50 shekels of silver. No, sabi ni Araunah, okay, kunin mo lahat kung ano ang needs mo. No, libre yan. Pero ang sabi ni David, ay hindi po pwede. No, grabe na karakter. No, sabi niya, hindi pwede at hindi ako pwede na mag-offer sa Diyos ng bagay na hindi ko pinaghirapan. No, kailangan may sacrifice sa part ko. No, yung mga politiko natin. No, nung nag-umpisa, seko. No, seko. No, paglabas, Rolex, Daytona, yung mga terrible naman, isang relo lang, no, $1 million ang presyo. No, pero nung nag-umpisa, nagbibisikleta, nung lumabas, naka Rolls Royce na. No, ganon katindi. But the character of David, sabi niya, hindi po pwede sa akin yan. Hindi ako pwede na mag-offer sa Diyos na hindi ko pinaghirapan. No, kahit ito binigay sa kanya, sabi niya hindi po pwede. No, anong karakter mayroon si David? Hindi abusado. No, hindi power tripping, hindi dahil siya ay may kapangyarihan. Verse 25, and David built there an altar unto the Lord and offered burnt offerings and peace offerings. So the Lord was entreated for the land, and the plague was stayed from Israel. So we say, praise the Lord, mga kapatid. No, and again, the Lord will always give a chance to someone who knows his or her mistake. No, willing to repent, accept the punishment, and ready to move on. No, napakahaba ng tsansa, pagkakataon na ibinigay ng Diyos sa atin, mga kapatid, provided mayroon tayong gagawin. No, ayun, mag-repent, no,
yung harapin kung ano man ang pwedeng konsekwensya sa nagawa natin, and we will be able to avail that chances kung tayo ay magpakatotoo lang sa harapan ng Diyos, mga kapatid. Mercy, we can avail it, mga kapatid. Kahit ang Diyos kumukulo na yung kanyang dugo, basta ang tao makita niya magsisi at magrepent, madali lang sa kanya yun. At pag tayo iba, hindi tayo basta-basta nagpapasensya. At ano ang sabi, mga kapatid? Ito, sinong madalas magalit dito? Wala naman. Sinong madalas uminit ang ulo? No. Pero ito, totoo to, mga kapatid. Mayroong isang tao, tinanong siya. Sabi niya, ano ang masabi mo tungkol sa anger? Anger. Anger. Yung galit. Sa atin na lalong mabilis magalit o magalitin, ito yung kanyang paliwanag. Anger, sabi niya, is the worst emotional punishment that you are giving to yourself for someone else's behavior. Anger. Ikaw ang kumukulo ang dugo, hina-high blood ka na, sumasakit na ang batok mo dahil inis ka na sa dahil sa pagkakamali ng iba. Dahil sa ugali na pinakita sa iyo ng iba, ikaw, ano ang sabi niya? Worst, pinaka-worst na emotional punishment. Why? Dala-dala mo na lahat. Mabuti na lang ang Diyos natin, walang ganun. Kasi kung may ganun siya, bago pa man siya atakihin, tayo muna. But Lord, thank you for the many chances that you've given us. Thank you, Lord, for your grace and your mercy. Thank you, Jesus. We praise you, Lord.